Okay, buuin na natin. Palit tayo ng oil seal dito. Lagyan ko lang ng konting oil. Naku, napadami. Para lang mas mabilis siya mag-slide. Tuti lang yung ginamit ko. Okay na yan. Ayan. So, pwedeng kamay lang. Ayun. Paluin natin ng konti. Okay na. Set na yung oil seal. Buuin na natin. Set na natin yung mga gear. Pasayin lang natin ng konting langis. Mamaya naman magkakaroon na ng sarili niyang okay. So ito supposedly may washer to, kaso pagbukas ko wala. So yan, kita nyo kinakain niya yung crankcase. Same dito. So wala namang problema yan. Yan, ganyan siya. Set na natin to. Tama ba? Ano man tama. Baligtad yung gear sa ilalim. So ito baligtad. Ganito siya. Yan. Okay. Tingnan nyo lang yung orientation ng gear kapag helical. Kapag straight tip, wala namang problema yan. Kabit lang ang kabit yan pag straight tip. So, ang gamit ko, 3 band lang. Okay na to. Yan. 3 band. Shoutout kay Johnson Tamundong ng Scooter Addict San Carlos and Two Stroke Family ng Pangasinan. Shoutout din kay Alison Cruz, John Michael Paz, KP Acosta ng Tarlac, Genesis Urbano ng Pangasinan, Edgar Simbol. Shoutout din kay Vener Olager, Rex Batulan, Jim Rex Ross Abihero, Ryan Badeo. Shoutout kay Archer Kale Obispo, Angelica Linsao Susano, Arnel Adame, and Jericho Manalo ng Chaong Quezon. Shoutout sa inyong lahat. So nakaano na to ngayon, ano bang primary ko? 1234 at saka 1542. Yan. So itong kabila, nalagyan ko din itong kabila. Set lang muna natin yan sa tabi. Lagyan din natin itong kabila.
Yamalube 100 ml. Okay na yan. Okay, mag-install tayo ng side bearing. Hot and cold natin. Hot and cold. Ito mga 5 to 6 minutes itong iinit. Tapos yung side bearing ko nasa ref. Kaya nating mag-expand yung metal. Okay, so pag nag-expand yan, luluwang yung lagayan, yung bearing seat. So luluwag yung very microscopic, hindi mo halos makikita. Pero ayun, yun yung magpapaluwag ng konti para dun sa pasok ng bearing. Tapos yung bearing ko nasa freezer, palalamigin natin ng konti para siya ay mag-shrink. And then pag nag-shrink siya, ayun, mas lalong luluwag siya dito sa kanyang bearing seat. Lagyan natin yung bearing. Pag hindi lumusot ng maayos, yung labas lang. Okay. Okay. Suabe. Palamigin lang natin yan. Then ito namang kabila. Nice. Okay, palamigin na lang natin. Okay na yan. Okay, installed na yung ating bearings. Install na rin natin yung sigunyal. Pero bago yan, langisan muna natin. Ayan, tuti oil lang ang gamit natin. Tuti oil. Okay na yan, may mga grasa pa yan. Same thing yung sigunyal. Prime lang natin ang langis yung sigunyal. Okay, tsaka to para mas mabilis lumusot siya lumusot sa ating bearings. So yan, pasok lang natin dito. Okay. So yan, tapos by the way guys, yung iba ang ginagawa, iniinit tong inner nitong bearing para mag-expand din siya. Pero sa akin, since may puller naman ako, gamitin natin yung puller. So okay, ito huwag kayong malilito. Ito pulley side. Minsan nagkakabit niyan, napapabaligtad, marirealize baligtad pala. So ulitin nila ulit. So ito yung ating puller. So thread natin dyan. Sagad na natin. Pasok to. Okay. So ito dapat to nasa taas para hindi siya
sumabit. So ito dapat to adjustable wrench na malaki. Mangyayari niyan, dito na lang natin siya pipilitin sa ito sa stud bolt side. Ayan. Okay. Ayan, bumabao na siya. Bumabao na siya pakunti-kunti. Okay, kundi pa. Yan. Mararamdaman nyo naman yan kung sagad na siya or hindi pa. Installed na yung isang side. Sakto lang yung clearance. Okay, doon naman tayo sa kabilang side, sa magneto side. So bago natin install yung magneto side, syempre ilalagay tayo dito ng liquid gasket. Yan, may grasa pa kasi yan, pero mas maganda kung lalagyan natin ng tuti. Yung iba, maraming mekanikong ginagamit nila Beta Gray, mas magandang brand daw yun. Pero since meron na akong triban dito na ginagamit ko sa kotse, hindi na ako bumili ng Beta Gray. Okay na rin siguro to. Ito naman kasi ay stock 50cc lang. Pwedeng sa magneto side kayo maglagay, pwedeng dito, kung saan mas madali para sa inyo. Parang mas madali sa magneto side. Okay, pwede nyong i-plug muna yung ibang bolts. Okay, plug natin yung ibang bolts para nakapwesto na siya. Well, yung ibang hindi na to ginagamitan ng puller inaano na lang, hinahapitan na lang itong mga tornilyo na to, and good na rin yun. Okay, higpitan natin isa-isa. Okay, so dito install na natin yung oil seal. Lagyan lang natin ng konting tuti para mas madali siyang lumusot or mag-slide sa crankcase. Okay, tuti lang yung ginagamit ko. Okay na yan. Okay, press lang natin ng konti. Pag hindi kaya sa press ng kamay, pukpukin natin ng konti. Yan, so yan ang gamit ko, socket wrench lang. Tapos pukpukin natin ng konting martilyo. Okay na yan, lulusot na yan. Okay, tapos na yung magneto side. Maganda na yung pagkaka-press ng oil seal. Lipat naman tayo dito sa may pulley side. So same process lang din. Yung by the way sa DU2, magkaiba ng oil seal yung magneto side at saka pulley side. Mas malaki yung sa pulley side. So ginagamit ko dito yung sa puller na din. Pukpukin lang natin. Yan, okay na.
okay na. Dito sa point na to, hindi ko lang na-record nakalimutan kong i-record. So yan, naikabit ko na yung piston. So sa pagkakabit naman ng piston, madali lang. Yung may EX na tapat ng piston, syempre yun yung sa exhaust. Tapos yung pin bearing, lalagyan nyo lang din ng tuti. Tapos pasok nyo yung pin at saka yung G-clip. Tapos pagsiset naman ng block, kailangan lang yung piston rings ay may slot naman yan eh. So itatapat nyo lang doon yung gap ng piston ring o yung dugtungan ng piston ring. Hindi naman kayo magkakamali dyan, tingnan nyo lang. Hindi siya talaga magkatapat yung dulo ng piston ring So yan, lagay natin yung gasket. Nilagyan ko ng ginupitan ko ng konti yung tapat ng boost port kasi syempre yung gasket hindi naman perfect yung tabas niyan So napansin ko lang yung tapat ng boost port medyo may konting sabit sa gasket, so tinabasan ko ng konti. So yan, kabit na natin yung block. Ayan, okay naman. Itong paglalagay ng head gasket, depende yan sa clearance ng piston sa head. Depende sa kung paanong headworks ang ginawa dyan. So yun, titingnan nyo yung squish clearance doon. So dito sa akin, yung piston hindi sagad na sagad doon sa ibabaw ng block. So may konti akong, siguro nasa mga 1 mm ang squish clearance ko dito. So yan, hapitan lang natin yung bolts ng block. Alternate lang yan ng pagpahigpit yan para maganda yung lapat ng gasket, maganda yung pagkaka-press ng gasket. Lagay na natin yung spark plug. Meron ako ditong FMP na P7HS. Tapos eto na, tuloy-tuloy na to. Kabit lang natin yung reed valve. Lagyan natin ng liquid gasket at saka ng paper na gasket. Yung iba hindi naglalagay ng liquid gasket dito, pero ako naglalagay ako. Okay, so yan, hanggang dito na lang po muna. Watch out natin yung susunod na episode. At sa mga subscribers ko, panoorin nyo rin yung mga luma nating video, baka may matutunan din kayo doon. So okay, long live Tutti Scoots.